Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Interesado ang GMR Group ng India na mamuhunan sa Pilipinas, partikular na sa pagtatayo ng airports, kalsada at energy projects. Sa sidelines ng Asia Summit, nag-courtesy call at nakipagpulong ang mga opisyal ng GMR Group kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagpahayag naman ng paghanga ang Pangulo sa achievements ng GMR Group na nagsimula sa negosyo noong 1978. Nagpahayag ng pag-asa ang Pangulo na madadala ng GMR Group sa Pilipinas ang kanilang expertise, lalo na sa pagtatayo ng world-class airports. Kabilang ang GMR Group sa pagpapatakbo ng Mactan at Clark Airports kasama ang kanilang local partners. Patuloy ang pagtulong ng Philippine Coast Guard sa mga residenteng binaha sa Isabela. Katuwang ng PCG sa pagpapalakas sa mga residente ang mga tauhan ng Isabela City Disaster Risk Reduction Management Office. Kabilang sa mga naapektuhan ng pagbaha doon ang mga nakatira sa Barangay Baluno. Naka-standby naman ang PCG, CDRMO, maging ang PNP at BFP sa posibleng deployment upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga taga-Isabela City. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Julius Pacot. Mayong adlaw, magpahigayad og on-site application ang Davao Light and Power Company alang sa ma-qualified nga maka-avail sa Lifeline Rate Subsidy. Amang on-site application mahitabo sulod sa usa ka dakong mall sa lanang ning Dakbayan karong adlaw Lunes, September 18 ning tuiga. Sumala pa ni Davao Light and Power Company Reputation Enhancement Department Head Fermin Idilion, gawa sa 475,000 customers, 65,000 niini ang eligible nga maka-apply sa mong subsidy. Gawhag usab ni Idilion ang mga Pilipino nga sakop sa marginalized sector o low-income customers nga adunay monthly electricity bill consumption nga 100 kilowatt-hours paubos. Hilabi na ang mga benepisyaryo sa Pantawid Pilipino Program kung 4Ps nga mo-avail sa mong programa. Magdala lamang og valid ID, bagong electricity bill o social welfare development kon CSWDO certification alang sa mga dili 4Ps beneficiaries. Ang mga subsidy alang sa pagsunod sa bagong guidelines sa Republic Act 11552, Conan Act extending and enhancing the implementation of Lifeline Rate. Napos mga 300 plus ang naka-avail aning Lifeline Rate subsidy. Moto siyang manghinayang manggudmi na opportunity na makatabang kaning gihatag na kaning Lifeline subsidy sa ato ang mga customers. Moto siyang amo ang buhat is that instead of maghulat sa ato mga customers, kami na lang mo ato sa mga customers nato. Samtang malampuson nga napahigayon ang Philippine Online Freelancing Conference kon POFCON sa Zamboanga City natong September 12 ug 13, 2023. Tumong niini nga mapalambo pa ang online freelancing industry alayon sa digital economy sa nasod. Katambayayong sa Department of Information and Communications Technology kung DICT sa pagpahigayon sa mga aktibidad ang digital workers of the gig industry ecosystem in the Philippines. Sulod sa duha ka adlaw nagkadaiyang knowledge sa online freelancing ang gipaambit sa 200 ka mga partisipante gikan sa nagkadaiyang lugar sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu ug Tawi-Tawi. Nasayran nga napili ang Zamboanga City nga pahigayunan sa mga aktibidad, sanglit ang maong syudad adunay dakong potensyal sa information technology and business process management nga sektor. Ilabi na nga nalakip kini sa 31 digital cities sa nasod. Human sa mga aktibidad gipasalig sa DICT nga pinaagi sa EDGE-PH kon empowering the digital workers of the gig industry ecosystem in the Philippines ang ilang suporta alang sa maong sektor. Initiative signifies our commitment to sustaining the Philippines' strong position in the global gig economy. Through EDGE-PH and other programs of the DICT, we are building an ecosystem that promotes the growth. Part of our support is through the conduct of trainings, capacity building, and developing the ecosystem of the online freelancing industry in the Philippines through the gathering of community partners all over the country. Huwag mo katong mga nag-unang mga balita, gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pacot.
At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter account sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.